parts ng Metro Manila yung kailangan nyo silipin? Because crucial sa pagbaha ngayong All over typhoon eh. season. Ngayon, ang tinitignan namin, yung madagas magbaha ngayon na nakikita natin sa Pasig. Kaya mamayang hapon, pupunta ako kay Mayor Vico ng 4 o'clock, magmi-meeting kami. Marami kami pag-uusapan. Pag-uusapan namin yung development ng C5, gagawin na yung pag-widen ng sidewalks doon, kamukha nung ginagawa natin sa EDSA. Pag-uusapan natin din yung baha sa C5 sa Maytian de Citas, nagbabaha ngayon doon. So, mag-iisip tayo ng paraan doon kung anong kailangan gawin. Tapos, pag-uusapan din natin yung repair ng mga kalsada sa Pasig, sa launching pad para all LGUs. Kailangan magtulungan na yung DPWH. Meron ding mga tinitignan kami sa Valenzuela, no? Maraming mga ang problema kasi sa Valenzuela, talagang mababa yung lugar. Parang ano yan parang Navotas Marabon. So kailangan ayusin natin. Tapos yung Navotas Navgate, kailan tayo matatapos doon? Tapos na yata. Kailan matatapos yung Navgate okay na, pero yung gap. Yung gap po. Ongoing pa sir. Ongoing, kailan matatapos? Baka July. say so. So, ginagawa din natin yon. Tapos, lahat tinitignan natin ngayon kasi ang ginagawa natin ngayon, lahat ng district engineer, in-instructa na natin na pagka umulan, pagka alam na nilang uulan, kunyari may forecast ng malakas na ulan, naka-ready na tayong lahat. Meron tayong tinatawag ng mga strike team, baha strike team na pumupunta na doon kasi ang major problema talaga sa pagbaha na nakikita natin, yung basura, kinaklag yung mga pasukan ng drainage, yung mga inlet na tinatawag nila. So, habang umuulan, sinaagos yung basura doon, nandun na yung mga tao natin na naglilinis para lang tuloy-tuloy. So, yun muna ang ginagawa natin all over NCR and sa mga ibang lugar na. Sir, yung pumping doon, hindi ma-wash out yung dolomite. Hindi. Ang layo, 300 meters doon. Yes, sir. Kung nakikita yung mga barko doon yung labas ng Yung buga ng tubig. dolomite, sir. Hindi dito gumagamas. Oo. Hindi dito gumagamas. Doon. Yan yung nakikita nyo yan. Yung anong yan, nakabaon yan. Sa ilalim. Ang labas niyan, doon. 300 meters, doon sa mga barko na nakikita nyo. Sec, for clarification, yung tatlong magkakarugtong na pumps, ang naayos pa lang ito. Ito pa nga. Tapos yung dalawa. By first week of July. Okay. Yun ang Kailan pa target. natapos itong sa Paula? Tapos na. Kailan? Ngayon nga. Okay. Kakatapos lang, kaya ako pumunta ngayon para ma-check. Mag-uusap kami ng MMDA muna, tsaka ng Manila. Pero kung akong tatanungin nyo, tingin ko mas maganda kung si City of Manila ang mag-operate na kasi mas mas alam nila eh. No? So susuportahan na lang namin sila ng technical support. Sec, does this solve or parang offset yung sinasabi before na nakaka-contribute po kasi sa flooding yung dolomite intrusion? Parang mas humaba yung kailangan lakbayin ng water para maka... Hindi ko alam yun eh. Hindi ko narinig yun eh. I think the major cause of the floods, hindi gumagana yung mga pump. I think yun yung pinakamalaking cause. Pag gumana yung pump, nakita nyo naman, mabilis lumalabas yung tubig. Hinihigop niya all the way to ito, Paura. Ano ba ang catchment ito? Paura hanggang Taft. Oh. So yun, pagka bumuhos ang tubig, pagka gumagana yung pump, nahihigop naman niya eh. So, yun, hindi ko alam yung about yung dolomite. But, ang problema talaga, pag hindi gumagana, kapag ganyan yung mga pump, talagang hindi makakahigop yan. Puro putik yan. Puro putik, basura. And yung papag-isa, kailangan dati, hindi na may maintain to ng tama. So, kailangan to, tinanong ko yung expert natin, na engineer, kailangan to buwan-buwan, ginilinis. Sa ibig sabihin yung 71 pumping station sa Metro Manila, ilan po yung mga hindi gumagana sa ngayon? Paambigang namin nung pumasok ako 17, di ba? 15, 17 eh. So, dahan-dahan hindi gumagana. So, nababawas-bawasan na natin yan. So, magbigay na lang ako ng update siguro in a few weeks kung ilan na yung napagana natin out of the 17 na hindi gumagana. Pero yun ang goal natin, mapagana lahat. Pero sa yung tubig na ipapump nito, rekta buga ba yan? Or no need to filter na rekta na dagat yan? Rekta buga yan. Ganun talaga, rekta buga yan. Paano sec kapag madumi yung... Anong paano? Madumi naman talaga yan. Hindi dumadiretso po sa dagat. Ganun naman talaga eh. Anong gagawin natin, di ba? Anong gagawin natin? Pero bakit hindi po sabay-sabay yung tatlong pumping station na mag-operate? Hindi pa tapos yung iba eh. Mas komplikado yung ganun eh. Ito saan to? Paura ba to? Dito ba to?
Dito ay kung anong problema doon sa iba. Mas grabe. Oo. Hindi pa rin tapos ayusin. So, Pero sino po ba dapat ang nagme-maintain? DPWH or LGU po ng mga pumping station? dapat yan, pinapasa na sa MMDA dapat. Pero hindi tinanggap ng MMDA. So, alam mo, dati uso turuan eh. So ngayon ayoko na ng turuan eh. 'Di ba? Pag nagtuturuan ng gobyerno, yung tao yung naghihirap eh. 'Di ba? So tama na yung turuan. Kung ano yung kailangan gawin, gawin natin. Sek, ano pa exactly naging problema? Lalo na yung dalawa kasi ngayon hindi pa rin sila tapos. Technical eh. So kailangan i-rewind yung makina dahil nga grabe yung accumulation ng dumi tsaka ng putik, nasira. So kailangan ayusin. So Like, ano po yung naging problem before? Bakit hindi sila nakakonect sa Meralco? Yung mga pumping station? usual, turuan na naman. No, walang permit sa ganito, walang papeles sa ganito, walang building permit, walang occupancy permit. So nung nag-usap kami ni Yorme, sabi natin, to follow na lang lahat yan. Kinausap na lang namin yung Meralco. Nagpumirma na lang kami ni Yorme ng mga undertaking na to follow yung mga dokumento para nga makonect. Minsan kasi, alam mo, yung gobyerno, puro red tape eh. Di ba? Ang problema yung red tape. Buhay ng mga kababayan natin yung nahihirapan eh, pagka may ganun. So tama na muna yun. Sek, just for the record, anong relief ang maaasahan kapag yung tatlong pumping station ay gumagana? Magagaman natin kapag umulan na and gumagana itong mga to. So kung makikita natin yung relief sa Bonifacio Drive na binago natin yung drainage tapos gumagana yung pump, halos hindi na masyado nagbabaha yung dating minsan hanggang saan ang baha sa Bonifacio, hanggang tuhod, ngayon hindi na masyado. So kung gano'n ang mangyayari, then malaki yung relief. Pero kailangan makita muna natin, matetesting muna yan kapag umulan na talaga ng malakas. Pero siguradong may relief yan. Kung hindi man mawawala yung baha, kung magbabaha man, mabilis mawawala. Sek, ano po masasabi niyo sa mga reactions towards your pakikipagkita kay Mayor Lenny na ginagawa po ng speculations? Ano ba ang reaction? Meron daw Katrabaho po kayong lang naman ako dun. pag-uusap. Anong pag-uusap? May clarifications po na pinupolitika po yung pag-meet. Pinupolitika? Eh, sa Pilipinas naman, kayo mga media, lahat naman pinupolitikan nyo eh. Di ba? Trabaho lang yan. We have to support all our mayors, including Mayor Lenny. Ang gaganda ng mga plano ng mga mayor natin, kailangan nga supportahan ng national government. And you should see the plans of Mayor Lenny in Naga. Ang gaganda ng mga plano doon. Kailangan nga ng suporta kasi hindi naman kaya ng Naga lang yan. So, all out ang bibigyan nating support sa Naga, sa Maynila, sa QC, sa Pasig, sa Davao, sa lahat. Cebu, lahat. Kasi tao yan eh. Lahat naman tayo Pilipino. Diba? Wala namang politika dapat dyan. Another question. Sir, pinayagan nyo na yung Department Order 74, pinayagan nyo ulit na mag-sign yung mga officials ng DPWH. What led you to the decision? Yung pag-depart mo ng... Mali yung pagkakaintindi nung naglamas ng article na yun. That has nothing to do with official signing sa baba. It has something to do with a USEC that was a OIC and is now a full-fledged USEC. It has nothing to do with that. So I don't know where that came from. So siguro it's just a lack of understanding of DO 74. And I think we already issued a statement there. So it has nothing to do with that. So hindi siya, sir, kasi parang yung pagkakasabi is in-ignore yung recommendation. Absolutely not. It has nothing to do with that. It has nothing to do with that. Sek, sorry, other question. Sa Hagonoy po, walang ulan pero may baha dahil sa high tide. After ng mga ghost project po doon, do we have plans for Hagonoy? So, kagaya nung ginagawa natin sa Kalumpit, ang problema kasi sa Bulacan, dahil nga sa pagbababoy ng mga niga Alcantara doon, niga Hernandez, and kung sino man yung mga kakonsyaba niga, yung mga dapat na humaharang sa high tide, wala. Either butas o may gap, or wala talaga. So, halimbawa sa Kalumpit, yung barangays Bulusan, Quezon, Frances, inaayos na natin yung mga gap na yon ngayon. No? So pag yun natapos, mababawasan yung pagbaha kahit pag summer. Ganon din ang gagawin natin sa Hagonoy. So hindi pwedeng kasi nakasuhan na, nakulong na lahat ng mga loko-loko dun eh. Pero ngayon, kailangan nating ayusin kasi kawawa yung mga kababayan natin sa Bulacan. So yun ang ginagawa natin. So ang problema lang, syempre, hindi naman yan magic na matatapos overnight. Matagal-tagal yan.
Di ba? Kasi binaboy ni Gagat yan. So kailangan ayusin natin Gat yun. How about yung sa ano po, Sec, yung sa Pampanga Collapse Building, may initial ano na ba? Magbibigay kami ng announcement very soon on that. No, I'm just waiting for the final report, pero meron ng initial report ako nakita. Ayoko lang pangunahan ng LGU of Angeles, pero mananagot dyan yung yung nagpagawa ng building na yun. Thank you guys.